Dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte may paliwanag sa isyu ng fentanyl sa isang live press conference na ginawa sa Davao City gabi ng January 30, 2024 ay nagpaliwanag ang dating Pangulo sa isyu ng fentanyl. Ayon sa kanya, ang fentanyl ay isang uri ng droga na may kalakip na prescription o reseta mula sa doktor at matagal na umano itong tumigil sa paggamit dahil magaling na ito. Kung ating matatandaan ay nagugat ang away noong nakarang araw, January 29, 2024, nang magkasabay na magdaos ng kick-off rally sa Davao at Maynila, kung saan ay nagbatuhan sila ng maanghang salita ng kasalukuyang administrasyon. Inakusahan ni dating Pangulong Duterte si Marcos na gumagamit umano ito ng ipinagbabawal na gamot. At ito umano ang rason kung bakit hindi ito sinuportahan at inendorso noong nakarang eleksyon. Pasabog din ang pagsabi ng dating Pangulo na si First Lady Lisa Araneta ay nagrepresenta ng kanyang sarili na maging kalihim ng Department of Agriculture, subalit hindi nito tinanggap dahil sa isyu ng paggamit ng droga. Tinanggihan ni dating Pangulong Duterte si Lisa Araneta na maging kalihim ng Department of Agriculture nung si Duterte ay nasa posisyon pa. Tinanong din ni Duterte si Pangulong Marcos kung may reseta ba ng doktor ang cocaine na sinasabing ginagamit nito. Wala pang tugon dito ang kasalukuyang Pangulo. Sinabi niya ito matapos na binato sa kanya ni Marcos ang isyu ng fentanyl. Natanong naman si PRRD kung may balak pa itong tumakbo sa susunod na halalan sa 2025 at ang sabi niya ay wala na itong balak sapagkat hindi na niya kaya at kung minsan ay natutumba na ito kung maglakad at pagod na umana ito. Sinagot din ito ang isyu ng paglabas ng PDEA ng official statement na hindi umano kasali sa drug watch list si Bongbong. Ano niya, hindi ipapahamak ng ahensya ang kasalukuyang presidente. Ilalabas lang umano ang katotohanan sakaling wala na ito sa posisyon. Gusto din ni Digong na maging separate o humiwalay ang Mindanao sa Visayas at Luzon upang matapos na ang gulo sapagkat mayaman umano ang Mindanao at mabubuhay ito ng sarili lang. At tungkol naman sa kanyang partido na PDP Laban ay ipapaubayan na umano nito kay Representative Bebot Alvarez sapagkat hindi na niya kaya at maging advisor na lang siya at kung sino man ang may gustong umanib sa partido ay kailangan ng katapatan at prinsipyo.